Lola, pwede niyo po bang ikwento yung mga pangyayari niyo na maalala niyo during pakikipagsapalaran niyo, yung pagdalagay niyo ng sacrifice para against sa mga sundalo na nag-aabol sa inyo? Ang maalala ko yung pagpunta namin sa isla. Nagtago kami doon sa isla dahil ang katakutan namin baka mapagkamalan kami bilang isang rebelde. Na kami ay isang civilian. Tapos doon kami tumira sa lugar na yun na hindi mag-aakala ang tao, natirahan ng tao kasi walang tubig, walang pagkain, walang ano-ano na mga kuwan yun, mga mangrove yun. Na pwede doon ang makatira doon siguro mga unggoy, pero kung tao wala. Wala talaga. Oo. So, Tapos na ang katakutan namin, sakripisyo namin doon. Ang kuwan, ang napal, hindi nagalis doon. Baka siguro na may suspect doon na mayroon nakatago doon na kuwan, na commander. Kaya hindi talaga nagalis, nag-ikot-ikot doon para tantuhin kung nandoon ang commander, lalabas talaga kasi hindi ang tao hindi makatiis na hindi makakain sa loob ng 4 na araw. tama. Na doon nag-ikot-ikot. Tapos pag ika-3 gabi, nagpahinga din siguro ang mga laban. Pumunta doon sa kuwan, sa ulo. Na yun lang pagkakataon, ang kamag-anak namin siguro nagiyakan na kasi sabi na mamatay na daw kami. Walang pagkain, 3 araw, 3 gabi. Sa gabi, nagkuhan sila. Nagbangka-bangka, nag-disguise as fishermen. Pagkatapos, mayroon na sila pagkain. Dala nila ang kaldero, mayroon na isda. Pero, ang nalimutan nila, tubig, hindi nakadala. Ngayon, pagdating doon, na alam mo na ang gutom, 3 araw walang pagkain. Sinunggaban ng pagkain, tapos na doon na masakit na nabusog na pagkatapos walang tubig. Ang sakit ng leeg, ang sakit ng dibdib, parang mabiak. Oo. Tapos sa isipan kung papaano makaharap ng tubig, nag-inom na lang kami ng dagat. Kahit maalat po, no? O kahit maalat para malunok ang pagkain para mapasok doon sa loob. Na kung isipin mo, hindi mo malunok kasi masyado maalat, masyado mapait. Oo, pait. O, pero tinis namin ang ininom namin, nainom namin. Nawala din. Maganda rin ang kuwan namin, hindi rin nagsakit ang tiyan namin. O, kasi ang kinuha namin yung dagat na malinis. Na okay rin kami, na-survive din kami. Yun ang laking sakripisyo sa panahon niya. So, Kaya hindi talaga yun ang karanasan, hindi makalimutan. so, Lola, so sinasabi nyo na sa research namin, totoo ba na kahit civilian, pinapatay, mapababae o lalaki? Ganon, kung parang galit na sila na maraming mamatay sa kanila, doon sila magbawi sa civilian. Kasi wala sila mahanap na rebelde. Tsaka ito na, may ano ko sa inyo, isa sa mga tanong. Anong goal ng mga Moro fighters nun? Anong rason bakit nakikipaglaban sila sa gobyerno? Oo, ganon. Ang kwan nila, ang rason nila, ang pagkatao nila, inaapakan. Halimbawa, mga babae nila kinukuha, pinag-rape, ang mga bata pinapatay, ang mga buntis pinapatay. Na yan, doon sila nagagalit. So, At saka yung mga tao walang kamuang nandoon nagpapang pagkatapos kung makita kung makusunodahan nila patayin nila. Yan, nagagalit ang mga tao. Tama rin bala na isa sa mga pinaglalaban ng Moro fighters is yung mga yung Islam? Islam. Totoo. Pati yung teritoryo natin. Teritoryo. Totoo, kasi yun ang kuwan, mayroon nakaka na gusto nila ang kuwan ng
gobyerno, patay ng lahat ng mga Muslim. Oo. Na tapos, ang ebidensya doon, dito sa Kuan, sa ah, sa mainland, sa Cotabato ba, or sa, basta doon sa mainland ng Kuan, ng Mindanao, meron nangyari na isang mosque, Opo. tinatay nila lahat. Doon po yun sa, ano lang, sa napag-aral namin, yun, doon yung po yun sa Sultan Kudarat, kung saan yung mga Muslim na babae pati lalaki, binaril nila. Binaril. Tapos ang pagkain nila na aso at saka baboy, dinala nila doon sa mosque. Na yun ang ebidensya na basta masakit talaga ang loob nila sa Muslim. Opo. Na yan, dandiyan sa na kuan na nagagalit ang mga Moro fighters. Diyan nagsimula. Oo, diyan sila nagagalit. Oo, kasi walang respeto. Inaapakan ng pagka-Muslim. Ito pala, di ba? Sa 4 days nyo ng pagtatago nabanggit nyo na yung paano kayo nakasurvive. Ngayon, paano naman po kayo nakatakas sa mga naval o navy na sinasabi nyo? Opo. Hindi na. Na ganito yun. Kasi sila hindi rin makatiis na gabi, araw, doon sila. Wala rin nakikita. Siyempre magalis din sila. Napagalis nila na aalis na din kami. Umalis sila kasi wala silang nakikita, no? Oo, umalis sila. Wala sila nakikita na. Tapos doon na, tapos pag makadaan sa mayroon po posto ng sundalo na hindi buhay ng kuan ang engine. Magkuan na lang. Ang tawag dito, ano na lang, yung using paddle. Na. Ito na lang sa buwan. Oo, na, yun. Yun ang ginawa. Saka na lang buhay ng engine pag malayo na sa pusto, malala sa mga sandalo. Sabi talaga na hinahunting talaga kayo. Nahirapan din kayo sa pagtakas nila o? Oo, mahirap talaga. So, 4 days po, Lola, wala talaga yung kain talaga. Wala ka mahanap na pagkain doon sa isla pagkatapos doon ka sa baka. Sa bagay. So, ito pala, no? Ano ang ginagawa ng mga sundalo sa mga Moro fighters kung makuha? Inuhuli ba nila ito? Pinapatay diretso? Wala. Kung wala, siguro natatakot din sila sa mga head nila, mga official nila, na kung magkita nila, patayin nila na para wala nang tanong-tanong. Oo, ganun yun. So, Lola, bago namin pinasok ang topic na to, pinag-aralan namin na maayos. Sa aming nakalap ay yung mga sundalo is pinapatay talaga yung mga nauhuli nilang laban sa kanila. Kung ang kalaban nila, talagang papatay na agad. Oo. Tapos ito pala, nabanggit nyo kanila, pwede nyo bang ikwento to? Itong mga nangyari dito. At dito sa yung parang nakasalubong nyo yung mga nabal, di ba? Pwede nyo ba ikwento yun para makita kung gano'ng katapang ang mga Moro fighters? Oo. Hindi yun sila, pagkatapos dito sa 4 days na 4 nights doon sa pagsacrifice nila, na pupunta na sila sa mainland dito sa Zamboanga. Oo. Tapos, nagka-encounter sila ng naval. Pag-encounter nila ng naval, na ang naisipan ng commander, sabi niya, nawala na, sabi niya, kung buhayin tayo ng Allah, mabuhay tayo. Kung patayin na, wala na tayong magawa. Pero sabi niya, patas. Lapitan natin, sabi niya. Lapitan natin talaga, sabi niya, para sabi niya, wala silang takas, wala din tayo takas na magpatas tayo. No choice talaga, no choice. Oo. Nilapitan talaga ng pangka ang naba niya. Ang ng naba, nag-order na ang commander, sabi niya, lahat kayo, babae, lalaki, sabi niya, hawak na kayo ng baril. O, mag-bismillah, sabi niya, kung oras natin.
ang ano nila, parang inano nila na, pinuntahan nila. Sa lubong talaga. Pinuntahan nila na talaga ang nabal para akyatin. Tapos siguro na isipan ng nabal na gano'n ang kwan nila. Strategy. O ano ang parang naisip din ng nabal na mag-ano yun, magsabil yun. Naalam nila din na ang patay, ang kwan, ang isipan ng Moro. Kung kwan, magpapatay. Ano talaga? Kaya, Oo, magpapatay sila. sakripisyo talaga. Oo, sacrifice. Na pag-isipan siguro ng nabal ganon, papunta na sa kanila. Ang ulo ng nabal, pinakuan nila doon sa Malawa. Pagkatapos, naghabulan naghabulan. Hindi nakabot ng 5 minutes, nawala ang nabal. Pinalakas nila ang pagtakbo ng nabal na hindi naabot. Mabilis talaga, no? Mabilis. Oo. So yun, pinapakita talaga kung ano talaga para sa pinaglalaban ng mga more fighters, ilalaban talaga nila. Oo. Okay. Oo. So, tawag dito lang, ito pa sa ano, nakailang ano kayo, palipat-lipat kayo ng mga lugar dahil hinahanap kayo ng mga sundalo. Maraming beses na ba kayo naglipat? Wala din. Isa lang yung napuntahan yung nakasacrifice din. Pagkatapos pumunta na dun sa kwan. Pero ano kayo lang, magtatago pa rin kayo sa mga sundalo nyo. Hindi makapagkita. Magkalaban. Magkalaban. Magkalaban talaga kung makapagkita. Oo. Kumbaga, talaga no? Mm. Okay, stop mo pre.